Nakuna ng video ang stampede sa isang auditorium sa Pinamungahan, Cebu noong Martes. 3 po ang patay at 30 ang sugatan. Live mula sa Naga City sa Cebu, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff, ano ang ginagawa ng mga tao doon sa auditorium nang mangyari ang naturang lindol? Ba't nandun sila? Kabayan, nakapila yung mga taga-Pinamungahan doon sa auditorium ng bayan dahil tatanggap sana sila ng pantawid programang Pamilyang Pilipino mula sa DSWD. Kaya lang biglang tumama yung lindol, nataranta yung mga tao at nagunahan maglabasan doon sa gusali. Tulakan, balyahan, at siksikan. Ito ang nangyari sa auditorium ng bayan ng Pinamungahan ilang minuto lang matapos ang lindol na tumama sa Visayas nitong Martes. Kuha ang mga videong ito ng cellphone camera ng isang napadaan sa lugar. Daan-daan ang nagsiksikan palabas. Pilit inaangat ang mga bakal na pintuan. Pero sa dami, nagkaipitan ang lahat sa bungad hanggang madapa ang ilan at matapakan ng mga taong nagpupumiglas makawala. Ang mga nadaganan, hindi na makasigaw at tanging mga kamay na lang na humihingi ng tulong ang makikita. Maraming bata ang naipit din. Ilan sa mga nahugot ang binuhat at dinala sa isang van. Pero wala nang malay ang mga ito. Ang ilang mga nanay, niyakap na lang ang mga sugatang anak. Ang ibang naipit, nilagay na lamang sa sahig ng van. Ang rumesponding pulis, hindi pinakinggan ng mga tao kahit nagmamakaawa na siyang kumalma ang lahat. Isa si Menchu sa mga nasama sa stampede noong lumindol. Inakala niyang bomba ang tumama sa kanila. Sumabog kasi ang mga ilaw sa auditorium. Paglindol, nasa gitna kami, ang tao nagsibabaan sa bomba, bomba, doon kami, nasa gitna kami, pag ganun talaga, yung pagdating namin dyan, stack up kami doon, ganyan na, wala na talaga, as in, iyakan, marinig mo na ng iyakan na, ang anak ko, aray, mama, ganun. Naroon din si Jesusa sa loob ng auditorium. Ayon sa kanya, paulit-ulit niyang naaalala ang nangyaring stampede. Maswerteng nakaligtas siya, pero ang pinsan niya, hindi nakalabas ng buhay matapos iligtas ang anak nito. Yung magtingin lang niya, matanaw rami diha sa nang hitabuan. Murag ko kumuto na mong kuhan ba. Mahigit 30 ang kinailangang isugod sa ospital matapos ang stampede. 3 ang patay. Kabilang ng isang 4 na taong gulang na bata. Tahimik na ngayon ang auditorium na parang walang nangyari. Pero para sa mga naipit sa loob, habang buhay na raw nilang maririnig ang mga sigawan at pagmamakaawa sa loob ng silid na ito. Kabayan, yung ilang mga nasugatan, nasaktan at naipit doon sa stampede ay nilipat na sa mas malaking mga ospital para mas mabantayan yung kanilang mga kalusugan. Samantala, ito yung naging pahayag naman ni DSWD Secretary Dicky Soliman tungkol sa nangyari. Ayos po namin ipaliwanag, ngayong araw po ay payout ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program dahil ngayon po binibigay, hinahabol namin para hindi po kami abutin ng election ban. Subalit sa masamang palad o sa hindi inaasahang pangyayari, nung lumindol, nakalinya na po sa Toledo City at sa Pinamungahan. 2 hiwalay na lugar at dun sa Toledo nagka-stampede, yun ho yung 6 na na-injure na dinala na po namin sa ospital. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Cebu. Balik muna sa iyo, kabayan. Salamat, Jeff Canoy, live mula sa Naga City sa Cebu. Samantala, nagdesisyon na ang Cebu City Government na ipademolish ang Cebu City Medical Center. Matindi na umano ang pinsala nito matapos ang lindol noong Martes.
Nagpapatrol si Rino Talyada. Unti-unti nang bumalik sa normal ang negosyo sa Cebu City. Bukas na ang karamihan sa matindahan. Pero ang ilang government offices sa labas pa rin nag-oopisina, gaya ng Cebu City Hall. Pahirapan din ang sitwasyon sa Cebu City Medical Center. Inilabas ang mga pasyente matapos ang lindol at doon ginagamot ng mga doktor. Ipinagbawal na kasi ang pagpasok sa mismong gusali matapos magkabitak-bitak ang mga pader ng ospital. Kanina, nagdesisyon si Mayor Mike Rama na ipademolish ang ospital. We know that the danger is already there. Yes, it may be recommended for retrofitting, but when you talk about, we still do not know even the so-called the earthquake that will be coming in. Inilipat na sa gym at kapilya ang mga pasyente. Ginawa ng higaan ang maupuan. Kaawa-awa tuloy ang sitwasyon ng mga pasyente. Ang iba sa sahig na lang humiga. Nanlulumo ang ina na si Monyen. Kailangan kasing ma-incubate ang 7-month-old niyang sanggol pero walang incubator. Karon kay kailangan jud niya. Ayon kay Monyen, wala silang magagawa kundi maghanap ng malilipatang ospital. Balak ng pamahalaan na gawing temporary hospital ang Bureau of Fire Protection Building. There should be an adequate space, no, so we can simulate the pediatric ward in the main building. So the patients have to be divided per subspecialty. Sa kanyang pagdalaw sa Cebu kanina, nangako naman si Vice President Jejo Marbinay na tutulong sa pagpatayo ng gusali ng ospital. Suspendido pa rin ang klase sa mga paaralan sa Cebu hanggang Biyernes, habang tinitiyak pa ng DepEd na ligtas ang mga school building doon. Reno Talyada, Patrol ng Pilipino sa Cebu. Habang patuloy na nagbabantay at nagpapadala ng mga video at larawan, ikinwento rin ng mga bayan patroller ang kanilang naranasan sa matinding pagyanig sa Bohol at mga karatig probinsya. Nagpapatrol Jing Castaneda. Nang yumanig ang malakas na lindol, nakuna ng video ni Bayan Patroller Jose Babiano Jr. ang pag-evacuate nila ng kanyang mga katrabaho mula sa kanilang opisina sa IT Park Cebu. Makikitang tumatakbo ang mga tao at maririnig din ang malakas na alarm na umuugong sa buong gusali. Kwento ni Patroller, patuloy ang paglindol hanggang makalabas siya ng gusali. Hindi ako makatayo ng I can't stand by myself. Grabe talaga, parang end of the world na ata to. So, iba parang timatalong yung building eh. Sa barangay Tinago sa Cebu City, dahil sa takot na masaktan sakaling magkaroon ulit ng lindol, naglatag na lamang sa kalsada ang mga residente at piniling magpalipas ng gabi sa labas ng kani-kanilang bahay. Nag-pray kami, nag-rotary kami, hanggang umaga, dyan pa rin kami. Baka may nahulog, yung mga pisami, nasip pa rin yung nasa labas ng bahay. Sa mga larawan naman ni Bayan Patroller Gerald Cabal, makikitang inilabas din muna sa kalsada ang mga pasyente ng Tagbilaran Community Hospital. Nakunan din niya ang mga simbahang nagtamo ng matinding pinsala, pati na ang eskwelahang ito. Ganoon din ang sitwasyon sa Cebu Doctors Hospital sa Cebu City. Dali-daling inilabas ang mga pasyente ng magkalindol. Jing Castaneda, Patrol ng Pilipino. Mga kapamilya, makibahagi sa bayan mo, ipatrol mo, mag-text sa i-report, space, pangalan, address, at ang inyong report at isend sa 2366. Pwede rin mag-email sa ireport@abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo Ipatrol Mo Facebook, sa Twitter account na @bayanmo at sa bmpm-abs-cbn-news.com. Bayan, kahit po nasira din ang kanilang mga tahanan sa lindol, pinili ng ilang survivors na tumulong sa relief efforts para sa iba pang biktima ng lindol. Yan po ang Lingkod Kapamilya Report ni Bernadette Sembrano.
Pinuno ng mga kabataan ang Cultural Center ng Bohol hindi para manood ng palabas, kundi para magtulong-tulong sa pag-repack ng mga relief goods. Ito'y galing sa iba't ibang ahensya na tumutulong sa mga naapektuhan ng mapagminsalang lindol. Nakamamangha po ang dagsa ng mga relief goods dito sa Bohol Cultural Center at napakarami ring mga volunteers na naririto ngayon. Marami sa kanila ang wala pang pahinga. Ilan pa nga sa kanila ay naging biktima rin ng lindol pero pinili nila ang magsilbi dito. Si April gumuho ang tirahan sa Sagbayan dahil sa lindol. Hanggang ngayon ay takot pa rin siya tuwing nakararamdam ng pagyanig. Yumayanig pa rin yung bundok. Kahit ano lang, kahit hindi lang masyadong malakas yung pagyanig, yung mga ano sa bundok, dumadagan malapit sa bahay namin. Diyos na lang ang mabahala sa lahat. Halata rin ang takot sa boses ni Aren habang ikinakwento ang kalagayan nila sa barangay sa Kalapi. Yung mga tao doon wala nang kinakain din. Yung kuryente hindi na po gumagana, I think 2 days na po. Then wala na po silang mainom doon. Pero kahit nangangailangan ng tulong, pinili nilang tumulong sa higit pang nangangailangan. Bayanihan ang lahat sa pagsakay ng mga sako ng relief goods ng Sagip Kapamilya sa military truck. Ang mga tulong na inyong ipinaabot ay dadalhin sa bayan ng Loon, kung saan matindi ang epekto ng lindol. Patuloy po nating damayan ang ating mga kababayan na nadiskrasya ng lindol. Ako po si Bernadette Zambrano, ang inyong lingkod, Kapamilya. Pinag-usapan at naging worldwide trending topic pa sa Twitter ang contest na That's My Tomboy ng It's Showtime. Hanga din ang mga contestant na labanan ang diskriminasyon. Yan sa pagpapatrol ni Marie Lozano. Sila ang ibang tipo ng heartthrobs na kinakikiligan kada tanghali sa It's Showtime. Kontrobersyal ang kauna-unahang lesbian pageant sa Philippine TV. Pinag-uusapan at worldwide trending topic pa sa Twitter, ang That's My Tomboy. Isa si Kim Claudine Andayas sa maingay na tinilian. Sumali raw sa kompetisyon dahil may gusto siyang patunayan. Noon ito si Kim, may 8 boyfriends, 20 flings na lalaki. Certified heartbreaker, pero nag-iba ang tinibok ng kanyang puso. Pero ang pinakabinigo niya ay ang kanyang lola, na di matanggap nang siya ay maging lesbian. Yun po yung masakit na part kasi yung lola ko po yung parang, siya po yung isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Na parang, ba't ba hindi mo matanggap na ganito, ganyan. Kaya parang pinilit ko na po sumali sa mga ganyan. Naiiyak ako. Ang proud niya sobra. Labanan ang diskriminasyon ang isa sa dahilan ni Arjan Basa sa pagsabak sa That's My Tomboy. Karamihan po sa lalaki, tulad po niyan, lagi po kami nilang dinadown na ang dami po nilang sinasabi against sa amin na wala daw po kaming kakayahan. Positibo ang reaksyon ng LGBT organization sa That's My Tomboy. Nagkakaroon tuloy ng pagkakataon para pag-usapan or makilala. Tsaka hindi na naman siguro lingid sa kaalaman natin na meron talagang kakulangan ng mga palabas kung saan tinatampok yung mga katulad namin. Pero sana'y maging sensitibo rin umanong publiko sa pagkilala sa iba't ibang uri ng lesbians. Hindi maikahon na yung mga tinatampok na mga contestant sa show ay hindi lang yun ang mga lesbianas. Higit sa kanilang sexualidad, gusto nilang ipagmalaki ang kanilang kakayahan, talento at talino. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Sa aming pagbabalik, mga Pinoy sa South Korea handa ng tumulong sa mga biktima ng lindol. Pag-araro ng isang truck sa bakod at mga sasakyan na CCTV patrol. At Carrie star Chloe Grace Moritz, inaming eksperto na sa balisong. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol!